Yun. Mayong buntag o malipayong adlaw, rig papahulay sa atong tanan, mga kaitsunan. So, nakaramdam po ba tayo ng kapayapaan sa ating pagpapahinga, lalo na sa araw na ito? Na, diba, sabi nga sa Bible, ito ay pinabanal ng ating Diyos. So, ang tema ng ating camp meeting ay Peace That Passeth Understanding. Pero sa panahon natin ngayon, sa ating mundo, alam naman natin na napakadaming gera. May mga kumakalat na kung ano-anong klase ng virus na gumugulo sa kaisipan ng mga tao. At itong nakaraan lang ay meron ngang naganap na lindol sa Cebu. Pero paano natin makukuha? Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan na sinasabi dito sa ating tema? Na kung saan kapag meron tayong kapayapaan na katulad nito, ay maintindihan natin lahat ng bagay na nangyayari sa ating paligid. So, this peace is beyond human comprehension. Hindi ito basta-bastang kapayapaan na yung kapayapaan para sa atin minsan ay tahimik, walang mga nangyayaring problema, wala tayong hinaharap na anumang klase ng suliranin, di ba? Yun yung kapayapaan na parang para sa atin, kapag meron tayo nito, okay na. Kaya nga kailangan nating maunawaan ang kapayapaan na ito. At kailangan nating ma-cultivate. Ano po? Ang ating title ay Cultivating a Spirit of Peace While Waiting for Christ's Return. Bakit kinakailangan na malinang natin ang espiritu ng kapayapaan habang tayo ay naghihintay sa ikalawang pagpalitan ng ating Diyos? Malinang. Cultivate. Sabi po sa 2 Peter 3 verse 4. Ito ang ating key text sa umagang ito. Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent that ye may be found of Him in peace, without spot and blameless. Ngayon, sa chapter na ito ng 2 Peter, ay pinag-uusapan yung ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Yung pagdating ng bagong langit at bagong lupa. At sa buhay natin ngayon, tinatawagan tayo na kung nilulook forward natin ang ikalawang pagparito ng ating tagapagligtas, kinakailangang masumpungan tayo sa kapayapaan ng ating Panginoon. Walang bahid na anumang dungis at hindi mapupulaan. Now, preparation requires effort and not passivity. O hindi yung nakaupo lang tayo, wala tayong ginagawa. Kaya nga tinawag siya naman na paghahanda. Ibig sabihin nun, meron tayong ginagawa dahil hinahanda natin yung ating mga sarili para sa ating Panginoon. Tandaan po natin na we are not to be an idle spectator. Hindi dapat tayo yung nakaupo lang at tinitignan yung paligid. Ano po? We must be laborers together with our God. At ito ang para sa akin this is the highest profession a human can do. So, what does it mean when we say without spot? Ano nga ba yung ibig sabihin? Na, di ba? Tayo dito na, this means freedom from cherished sin. Not sinless perfection in our own strength, but overcoming through Christ's grace. There's no peace in sin. Yun nga po Kaya nga kailangan na matagpuan tayong walang bahid na dungis at at ang ibig sabihin nito ay hindi na natin chine-cherish o wala na tayong kasalanan na ginugusto pa natin gawin. And doon natin masusumpungan yung tunay na kapayapaan. That is why true peace is the evidence of a life surrendered to Christ and to follow His will. Makikita natin dito kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos para sa atin.
Dahil nandun palagi yung kanyang babala, paalala. At sa mga bagay na ito, masusumpungan natin yung tunay na pag-ibig. At ano naman yung patunay ng pag-ibig na ito sa atin ng Diyos? Sabi po sa "A call to stand apart, to all forgiveness is freely offered. Whosoever will may have peace with God and inherit eternal life." Ito yung pagpapatawad, ang pinakadakilang regalo sa atin ng Diyos. At walang kahit anumang bagay sa mundo ang makakatumbas dito. At kung willing tayo na isuko natin ang ating mga sarili sa ilalim ng Diyos, ay magkakaroon o makakaranas tayo ng tunay na kapayapaan sa Diyos at maaari pa tayong magkaroon ng tsansa na makatanggap ng buhay na walang hanggan. Sure thing po ang promise ng Diyos patungkol sa mga bagay na ito, and ang tinatanong lang kung willing ba tayo magpasailalim sa Kanya. So what does it mean to have a spirit of peace? Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagkakaroon ng espiritu ng kapayapaan? So, to have peace means we have Christ's calm assurance. Even in the midst of every trial that we are facing every day. And this peace is not the absence of trouble. Dahil nga sabi ko kanina na minsan ipinapaliwanag natin ang kapayapaan na kung saan kapag walang nangyayari, kapag tahimik ang lahat, kapag wala tayong problema, parang doon tayo nakakatagpo ng kapayapaan. Pero sa buhay natin bilang mga Kristiyano, we should find peace amidst every trial. Kasi doon natin makikita ang ating mga sarili na nasa atin si Kristo. Na hindi tayo mahanap ng worldly peace. So sabi po sa John 14:27, ito po ay nababanggit every session, every activity, every devotional, mga kapatid. Peace I live with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ngayon, katulad po sa mga writings ni Miss Ellen White, kapag ilang beses binabanggit ang isang passage, ano pong ibig sabihin nito? Ito ay mahalaga at binibigyang diin ng author. Ngayon, hindi po nag-usap-usap ang mga magsasalita sa camp meeting na ito, pero ipinakita ng Diyos sa atin na kailangan natin maunawaan ang bagay na ito. Na tanging sa Kanya lang tayo makakatanggap ng kapayapaan. At sabi nga, ang kapayapaan na ito, hindi katulad ng kapayapaan na masusumpungan natin sa sanlibutan. Kaya kung meron tayong kapayapaan na nagmula kay Kristo, sabi dito na hindi dapat magulumihanan o magkaroon ng kaguluhan ng ating mga puso. At hindi dapat tayo matakot sa mga bagay na mangyayari sa atin ngayon at sa hinaharap. Sapagkat kung tayo ay na kay Kristo, ibig sabihin nito ay meron tayong kapayapaan na galing sa Kanya. Kahit na sobrang lalim na ng mga problema na nangyayari sa atin. Kung nakita niyo po sa post na merong isang computer shop doon sa Cebu na tinamaan ng lindol at meron doon mga bata. Pero yung may-ari ng computer shop ay niyakap niya yung mga bata. Ano po? Sa kabila ng, di ba, pagka may mga tao na gano'n nakalakas yung lindol, siguro tatakbo na, di ba? Wala silang kapayapaan. Pero doon sa taong yun, nakita natin na sa kabila ng napakalakas na lindol. Kasi sa mga videos, makikita niyo po talaga na umuuga yung tulay. Doon sa bahay talaga, niyuyug-yug yung mga gamit. Pero kapag po pala meron tayong kapayapaan ni Kristo, hindi na natin binibigyang pansin yung mga bagay sa paligid natin. Sabi ko sa The Acts of the Apostles, page 84, paragraph 1. This peace is not the peace that comes through conformity to the world. Ano po, ang kapayapaang ito ay hindi kapayapaan na sa pamamagitan ng pakikiisa natin sa sanlibutan. Christ never purchased peace by compromise with evil.
Kaya nga, iba yung kapayapaan sa sanlibutan at iba yung kapayapaan na nagmumula kay Kristo. So, hindi niya ito binili sa halaga sa pagkukompromiso sa kasamaan. Sabi po sa The Ministry of Healing, page 247, this peace is not something that He gives apart from Himself. Ito po yung dapat nating pakatandaan na itong kapayapaan na ito ay hindi kapayapaan na kung saan itong kapayapaan lang yung kukunin natin. Palagi pong kasama si Kristo dito sapagkat siya ang source ng lahat. At ano pa nga yung sabi sa Spirit of Prophecy, ano yung isang tawag kay Christ? Prince of Peace. So it is in Christ, and we can receive it only by receiving Him. That is why, if we have Christ in our daily lives, means having also the peace that comes from Christ Himself. Hindi tayo makakatanggap nito kung hindi natin tatanggapin si Kristo sa ating mga buhay. So why do we need the Spirit of Peace? Bakit nga ba kailangan natin ang Espiritu ng kapayapaan? Sapagkat alam naman ng lahat na ang panahon ay malapit na. Tayo ay nabubuhay sa mga huling araw at dapat nating ihanda ang ating mga sarili. Bakit nga ba may mga tao na natatakot sa pagdating ng panahon ng kabagabagan? Ito yung isa sa mga senyales na hindi po handa ang taong natatakot sa bagay na binigyan na sila ng babala patungkol sa kanilang mga pinag-aaralan. Hindi po ba't ang ibig sabihin o ang importance ng pagbibigay sa atin ng Diyos ng mga prophecy sa Daniel and Revelation is to prepare us? Hindi dapat tayo magkagulo dahil lang magkaiba yung interpretasyon natin. Dahil lang magkaiba yung interpretasyon ng mga pioneers o ng mga kasulatan na nababasa natin. The main reason why God gave us those prophecies is to prepare ourselves. So kahit pa sino yung mga bansa, kahit pa sino yung mga tao na gaganap dun sa propesiyang iyon, ang pinaka-importante ay maihanda natin ang ating mga sarili at sa paghahandang ito, kinakailangan natin ang kapayapaan na nagmumula kay Kristo. Sabi po sa Matthew 24 verse 6, ito yung patunay na sabi dito, and ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled. Ngayon pa lang, nakakarinig na nga tayo na may mga gera, di ba? Bansa ng Israel, ng Russia, asa napakadami pang lugar. At ito ay dapat na inaasahan na natin. Hindi na dapat tayo natatakot sa mga bagay na ito. Maliban na lamang kung tayo ay hindi nakapaghanda. Sabi pa nga dito na hindi dapat tayo masumpungang nangagugulumihanan o merong kaguluhan sa ating mga puso o sa ating mga sarili nang dahil lamang sa mga rumors na ito. At sa ating tema, ano po? Sa Philippians 4 verse 7, sabi po dito, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. That's why we need the spirit of peace. Because only God's peace and presence can guard our hearts and minds from fear, anxiety, depression, and doubts. Bakit po depressed ang isang tao? Alam mo bakit? Paano yung isip para sa sarili? Unang-una na dyan, tama po si Brother Goli. Daddy Goli na selfish po ang isang taong depressed. Dahil palaging sarili, paano, ano na lang mangyayari sa akin. At sa mga bagay na ito, kaya nga, yung mga tao na, kung sino man yung kilala natin, kaibigan, kakilala, na depressed, ito yung chance na binibigay sa atin ng Diyos na gumawa sa gawain. Ano yung nakakahiya sa pagbabahagi ng salita ng Diyos na kung saan makapagbibigay ito ng comfort sa tao? Di ba tayo nga, nakaranas tayo ng comfort sa pagbabasa ng mga sulat ng ating Panginoon? Ano na lang yung magiging, yung
magiging importansya nito sa mga tao na makakapakinig, ano yung mararamdaman nila? Siyempre, tao din sila. At naghahanap sila ng comfort. Di ba? Nakikita natin sa social media o sa mga media, sa mga news na may mga taong mayayaman pero nagpapakamatay pa din. At ano ang dahilan? Palaging may kulang. Mayayaman na po sila. At di ba nga may mga ano na hindi mabibili ng kayamanan ang kaligayahan? Pero sa iba, okay lang. Basta may pera. Pero darating yung punto sa buhay ng bawat tao, bawat isa sa atin, na may kulang talaga eh. At yun yung kapayapaan ni Kristo sa ating mga sarili. Sabi ng in heavenly places, true happiness is only found in service. Ang tunay na kasiyahan ay masusupungan lamang sa paglilingkod. Dahil kung tayo ay naglilingkod sa tao at sa Diyos, ibig sabihin nito ay nilalagak natin ang ating mga sarili. Wala tayong idle time, di ba? Wala tayong panahon para mag-isip na paano na lang ako, paano yung ganito, paano bukas. So, tama po na sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating kapwa at sa ating Diyos ay makakasumbong po tayo ng tunay na kapayapaan. Sabi po sa Acts of the Apostle, ito po ay patungkol pa rin sa mga naririnig natin ng mga wars and rumors of war. Sabi dito na the peace that Christ left His disciples is internal rather than external, and was ever to remain with His witnesses through strife and contention. Hindi lamang po sa mga disipulo ibinigay ng Diyos ang kapayapaan ito, kundi sa mga tao na patuloy, nasasamba at mananampalataya sa Kanya. At hindi ito external na kapayapaan. Ito ay internal. Na ibig sabihin nito, sa kabila ng mga kaguluhan sa paligid natin, meron tayong kapayapaan sa ating mga puso. Sabi po sa Thoughts from the Mounts of Blessing, page 119, paragraph. Know and believe the love that God has to us, and you are secure. That love is a fortress, impregnable to all the delusions and assaults of Satan. The name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth into it and is safe. Ngayon sa panahon na, halimbawa, nandito na tayo sa time na kung saan inuusik tayo. Kung saan hinahabol na tayo ng mga tao dahil nga ang akala nila tayo yung dahilan ng mga pagkakaroon ng mga salot. Ngayon sa pamamagitan po ng pagkaroon ng kaalaman at paniniwala at pagtitiwala sa pag-ibig ng Diyos para sa atin, tayo po ay secure. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay para siyang isang wall na hindi natitinag ng kahit na anumang mga delusyon o mga atake ni Satanas sa atin. So sabi dito na ang pangalan ng Diyos ng ating Panginoon ay isang matibay na tore. At ang mga matuwid ay tumatakbo dito upang makasumpong ng safety. Ano po? Tandaan po natin na ang ating Panginoon, alam niya ang mga nangyari ngayon mula sa umpisa hanggang sa dulo ng ating mga buhay. So in every trial that we are going to face daily, we should not be weary. For He will sustain our soul in peace. Ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay mapagmahal. At hindi niya tayo pababayaan. Di ba nga, lahat ng pagsubok na hinaharap natin, lahat ng tukso na hinaharap natin, binigay yan ng Diyos dahil alam ng Diyos na kaya natin itong panagumpayan. Hindi niya tayo bibigyan ng isang problema na beyond sa ating ability na malampasan. So, we should not be weary. Pagkos, kung tayo ay weary, kung tayo ay nababurden, kung tayo nabibigatan sa ating mga buhay, go in Christ. How important is it to have the spirit of peace? Gaano nga ba ka-importante na magkaroon tayo ng espiritu ng kapayapaan? Having peace in our lives is an essential evidence that Christ is living in us. Meron tayong kapayapaan, ibig sabihin nito, makikita sa atin ng mga tao na meron tayong Kristo sa ating mga puso. Because without peace, we cannot reflect heaven.
we cannot stand firm and cannot be ready for His turn. Why? Because peace is also one of the fruit of the Spirit. Sabi po sa Galatians 5 verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Lahat ng bunga ng Espiritu ay mahalaga. Pero tandaan po natin na isa dito ang kapayapaan. At kung hindi masumpungan sa atin ang kapayapaan, ibig sabihin wala tayong bunga ng Espiritu. Ibig sabihin wala sa atin ang Espiritu ng Diyos. Wala sa atin si Kristo. Sa John 16 verse 33, tayo po dito, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world we shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Ito yung dapat nating maunawaan daily. Kasi minsan, o madalas, nag-iisip tayo sa mga bagay na wala naman tayong kakayanan na solusyonan. Kaya tayo nagkakaroon ng troubled heart. Pero sabi nga ng Diyos, sinasabi sa atin ng Diyos na napanagumpayan niya na ang sanlibutan. At hindi dapat tayo magulumihanan sa ating mga puso. Kundi magkaroon tayo ng kapayapaan na nagmula sa Kanya. Sabi nga dito na, but be of good cheer. Dapat pa nga tayong maging masaya sa pagharap natin sa mga pagsubok sa buhay. Sabi po sa My Life Today, page 174. Every act of consecration to God brings joy. Sa bawat pagtatalaga natin sa ating Diyos ay magbibigay ito ng ligaya sa atin. For as we appreciate the light He has given us, more and greater light will come. Habang na-appreciate natin yung mga bagay o yung liwanag na binibigay sa atin ng Diyos, patuloy na lalago at magiging dakila ang liwanag na ito sa ating mga buhay. Kailangan nating buksan ang ating mga puso upang makapasok ang liwanag na nagbumula sa ating Panginoon. At kapag binuksan natin ang ating mga puso, sabi dito, there is peace in perfect submission. Kung ibinigay natin ng buo ang ating mga sarili, tayo ay nagpailalim, sinurrender natin yung ating sarili sa Diyos, tayo ay makakatanggap ng tunay na kapayapaan. Pero gaano tayo kasigurado na isinuko na talaga natin ang ating sarili sa Diyos? Sinasaliksik po ba natin ang ating mga sarili daily? Di ba? Kailangan natin i-search ang ating mga puso. Dahil isa ito sa mga magpapabanal o isa ito sa mga process ng sanctification. Dahil kung hindi natin sasaliksikin ang ating mga puso, hindi natin hahanapin yung mali sa atin, paano natin maitatama yung mga bagay na mali sa ating pagkatao? Baka yung pagkakamali lang ni kapatid, yung tinitingnan natin at hindi yung sa ating mga sarili. So sa pagtatalaga ng ating mga sarili, ay magkakaroon po tayo ng kapayapaan. Sabi ko sa Testimonies for the Church, Volume 1, page 509, paragraph 2. When consecrated believers assemble, their conversation will not be upon the imperfections of others. Kapag tayo po daw na mga magkakasama dito sa pananampalataya, magkakapatid sa ating Panginoon, ay nagsama-sama, ang atin po dapat mga pinag-uusapan ay hindi yung kapulaan ng ating kapatid. Ano po? Bakit hindi yun yung magiging conversation natin? Because the peace of God rules in their hearts. Sapagkat ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos ang siyang namumuno sa ating mga puso. Their words are not vain, empty, and frivolous. Ang ating mga salita ay nararapat na may mga laman. At itong mga salitang ito ang dapat na nakakapag-uplift sa atin sa pananampalataya at hindi nakakapag-discourage sa ating mga kapatid. Di ba nga? Sabi sa aming motto na forgive each other's weaknesses and lean on each other's strength. Ganon din po dapat tayo. Totoo po na kailangan nating sawayin si kapatid sa panahon na siya ay nagkakasala, pero dapat tayo mas mag-focus
sa mga strength o kalakasan ng ating kapatid na maaari nating magamit sa pagpapatuloy ng gawain ng Diyos dito sa lupa. Sabi po sa Desire of Ages, page 331, those who take Christ at His word and surrender their souls to His keeping, their lives to His ordering, will find peace and quiet. Kung ibabaon lang natin ng malalim sa ating mga puso yung salita ng Diyos at isusuko natin ang ating buong buhay sa Kanyang kalinga, ang ating mga buhay ay makakatagpo ng tunay na kapayapaan at katahimikan. So, ang tanging panalangin ko lang sa araw ng Sabat na ito, sabi po sa My Life Today, page 174, paragraph 5. Page 5. Paragraph 5. Let the peace of God reign in your soul. Nawa ang kapayapaan na nagmumula sa ating Diyos ang siyang maghari sa ating kaluluwa. Ang buhay natin ay parang bagyo, mga kapatid. Kung makikita po natin sa mga news, sa mga weathercaster, yung bagyo sa screen, di ba nakikita po natin yung bilog? Ang buhay natin ay parang bagyo. Sa paligid nito ay napakaraming punos, malakas ang hangin. Diba? Nakakabunot pa nga ng puno, ng poste. Nakakapagpaanod ng bahay. Pero sa mata ng bagyo, nandun po ang kapayapaan. Kung ilalagay natin ang ating Panginoon sa sentro ng ating buhay, ang mga ibon sa mata ng bagyo ay lumilipad ng malaya, namumuhay ng matiwasay. At ganoon din po tayo kung meron tayong Kristo sa ating mga buhay. So, cultivating a spirit of peace while waiting for Christ's return is very important for us. Not tomorrow, hindi sa susunod na taon o sa susunod na buwan, but now. Kailangan nating malinang ang espiritu ng kapayapaan habang naghihintay tayo sa pagparito ng ating Panginoon sapagkat sa pagkakaroon ng kapayapaan ito, mayahanda natin ang ating mga sarili sa kahit anumang problema at pagsubok sa ating buhay. Muli, happy Sabbath po sa ating lahat at pagpalain po tayo ng Diyos. Amen.